Pilipinas, oras natin 5 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Magandang umaga po Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin sa radyo at of course sa television at maging sa Facebook at YouTube live streaming natin. Ano po, ang muling tanong namin sa inyo ngayong pong araw na ito, ikaw ba'y nagkasakit o naaksidente ng dahil po sa trabaho? Basta work-related yan, tutok na. Alamin ang inyong mga benepisyo dito po sa hashtag ECC Work-Related. Dahil hindi tumitigil sa pagkayod ang mga manggagawa, tuloy din ang ECC sa proteksyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Higit 5 taon nang umaalalay, nagbibigay kaalaman, benepisyo at inspirasyon. Hatid ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. Hashtag ECC Work-Related. Kasama ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. Hashtag ECC Work-Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Tama po mga kaibigan, muling nagbabalik ang programang magbibigay po proteksyon sa mga manggagawang nagkasakit, naaksidente o namatay ng dahil po sa trabaho. Siyempre, hatid pa rin ng DZRH kasama po ang Employees Compensation Commission at Department of Labor and Employment. Ako po si May Binauhan. At ito naman po si Yuel Reyes at ating makakasama tuwing araw ng Miyerkules, Miss May, ang ating co-host mula sa Employees Compensation Commission o ECC, ang ating action woman, ang Executive Director, Attorney Kaima Velasquez. Attorney Kai, magandang umaga. Magandang umaga din sa inyo, Miss May, Sir Yuel. Good morning. Very Good excited morning. to be back. At syempre, magandang umaga sa ating mga listeners at viewers, lalong-lalo na sa ating mga ka-ECC, mga manggagawang, magigiti nating manggagawang Pilipino. So, kanina nga nabanggit natin na season 5 na ito ng hashtag ECC Work-Related. So, higit 5 taon na tayo nagbibigay ng kaalaman patungkol sa Employees Compensation Program. At mula sa mga ECC balita para ibahagi ang pinakabagong programa ng Employees Compensation Commission, sinasagot din natin ang mga tanong ng mga listeners and viewers para mas maintindihan pa nila kung ano yung serbisyong hinahatid ng EC program. At syempre, nagbibigay din tayo ng ECC Safety Pabaon na laging nagpapaalala na kahit na merong ECC sa likod mo, mas maganda pa rin na ikaw ay nag-iingat sa araw-araw. At syempre, hindi natin kakalimutan na marami tayong mga guests na invite doon sa ating mga previous seasons para makapagpakalat pa tayo ng mga kaalaman tungkol sa ECC. So, gusto ko rin i-share syempre yung huling-huli, yung ECC kwento ng pagbangon na nagbibigay inspirasyon sa ating mga ka-ECC para bumangon at magsimulang muli sa kabila ng pagkakasakit o pagkakaroon ng pagkakaaksidente ng dahil sa trabaho. Miss May, Sir Yuel, ngayong season 5, na bago lang yung ating araw at oras. Dati kasi Sabado kami. Hindi. Nasanay tayo before na 8:30. Oo, ang aga nun, no? 8:30, Saturdays before. Oo, pero Weekend ngayon, pa. ang ganda ng ating time slot, 10 to 11. Gustong-gusto nating ma-reach ang ating mga ka-ECC na bumabiyahe pa trabaho, nagsisimula na kanilang araw. At ito yung pagkakataon natin para ma-share ang mga serbisyo at benepisyo mula sa Employees Compensation Commission. At marami tayong maaabot, tama ka dyan, Idikay. At dahil bagong season at bagong time slot nga po ang ating programa, siguradong ang unang tanong ng ating bagong mga listener and viewer, ano nga ba ang ECC o Employees Compensation Commission, Idikay? Napakagandang tanong, Miss May. Actually, alam na to ng mga dati nating listeners, pero para sa ating mga bagong viewers, isi-share po natin. Ang ECC o ang Employees Compensation Commission ay isang ahensya ng gobyerno na napapailalim sa Department of Labor and Employment. So, ang pangunahing tungkulin po namin talaga ay siguruhin ang mga manggagawa na nagkakaroon ng pagkakasakit or pagkaaksidente sa trabaho. Kasama na po minsan na hindi inaasahan na pagkamatay, hindi po naman natin gusto yan. Pero gustong-gusto natin silang bigyan ng serbisyo at benepisyo para masagot yung mga problema na nangyayari dahil sa aksidente na may kaugnayan sa trabaho. So,
Miss May, sa pamamagitan ng ECP, yung Employees Compensation Program, nagbibigay kami ng iba't ibang mga services. Aha. Ano mga services ba to? Ano ba yan? May disability benefits kami, medical services, nagbibigay din po tayo ng rehabilitation services. Yun. Oo, death and pension benefits na wag naman po sana, at syempre funeral benefits. So lahat ng mga katanungan ng ating mga televiewers at listeners tungkol sa compensation packages masasagot sa ating programa. Meron po tayong 6 na buwan dito sa season na Wow. to. Yes. Huwag po kayo magsasawang magsubaybay at masasagot po natin lahat ng katanungan nyo tungkol sa Employees Compensation Program. Tama. At dahil nga unang episode natin ngayong araw, syempre dapat special din ang ating unang panauhin dito sa ating programa. Pero bago natin siya ipakilala, Yuel and Idikay, nagbabalik din ang ating easy question. Yes, Miss May, para sa mga nanonood sa ating Facebook live streaming na DZRH News at DZRH News Television, sagutin nyo lamang po ang ating easy question. Ayan, easy question. Ay pwede kayong manalo ng ECC merchandise. Easy question. Ano nga ba ang ating easy question ngayong umagang ito ng Miyerkules? Idi Attorney Kai. Nako, ang atin po easy question this morning. Kakasabi lang po natin kanina, ano ang meaning ng ECC? So, ano po ang ibig sabihin ng ECC? Yun, no? Ang swerte naman ng ating mga ka-ECC ngayong araw dahil talaga namang easy lang ang ating easy question ngayong umaga. Kaya naman, i-share na po ang aming Facebook live streaming at i-comment ang tamang sagot. Parang giveaway na nga, Miss May. Hindi. I think so too. Para sell out. Paalala lamang po, ang inyo pong pagsagot, huwag kakalimutan ang hashtag ECC Work Related. At syempre, dapat meron po kayong sharer badge. I-share nyo lamang po ang aming live streaming para lumabas ang sharer badge sa inyo pong mga pangalan. At ulitin ko lamang, wala pong hashtag ECC Work Related ay hindi mabibilang ang inyong sagot. Kaya sayang naman. Kaya tutok lang po kayo dito po sa ating programa dahil mamaya i-announce natin ang 3 winners na makatatanggap po ng ECC merchandise, Idikay and Yuel. At syempre, samahan niyo rin po kami sa aming talakayan ngayong pong umagang ito. Kung kayo po ay may mga tanong tungkol po sa ECC, lalo na po sa EC program, maaari po kayo mag-text sa DZRH text line o mag-comment po sa aming live streaming sa DZRH News at ECC at mamaya po sasagutin po lahat yan ni Idikay at ang inyong mga lahat ng katanungan. Hashtag ECC Work Related sa DZRH. Hey! Nato. Tama-tama yun, Sek. Anyway, ipapakilala na po natin ang ating special guest, ang ating special na panauhin ngayong umagang ito, Idikay. Yes, Miss May, talaga namang napaka-special na ating guest ngayong umaga dahil napagbigyan tayo ng ama ng DOLE sa pangkasalukuyan. Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Magandang umaga, Sek Benny, at welcome back po sa hashtag ECC Work Related, sir. Good morning, Sek. Good morning, Sek. Magandang umaga according to beauty to. Magandang umaga, May. Magandang umaga kay Idikay. At siyempre, magandang umaga kay Yuel. At isang ligtas at malusog na araw sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood sa programang ito. Sek Benny, sabi mo palugaw. Dapat pala, nag-ready ako. Oo, kasi yung lugaw mo kasi ay parang hindi pa dumadating sa lugar na pag didistributan. Marami nang nakapila. Kaya mo, Sek Benny, sa office mo, dadaan minsan yung lugaw. Blockbuster. Sa So, DOLE. mga Amoy pa lang, Sek. Yes, Yuel, gusto ko kang tanongin, ano ba ang sekretong sangkap niya? At para kung sakaling kami ay nagpapanukala ng livelihood project, baka pwede naming sabihin sa isang nagnanais na mag-avail ng programa ng DOLE na baka Wow. gusto mong subukan ito. Pero meron itong kailangan na Sangkap. pagkilala Pagkilala. kung sino ang original na merong Maganda. concoction nitong lugaw Yes, na ito. ma'am. Ayun. Ang sikreto po, hindi na sikreto, pagmamahal. Wow. Pag-ibig, Sek Benny. Dapat, Sek Benny, corporate branding, Miss May's Lugawan. Parang Ayun gano'n. po. May franchise. Oho, yun lagi ang aming dala-dala, pagmamahal. Napakaganda nun actually. Ang pagmamahal ay napakahalaga sa buhay ng tao. Kagaya ng ginagawa ngayon ng programang ito, hashtag ECC Work Related,
pagpapakita ng pagmamahal sa mga manggagawa Ayun. patungkol sa kanilang kalusugan at kaligtasan. Opo. Si Yuel, gusto kong sabihin, sobra ng lusog din. Dapat ay mag-ingat din. Sobrang pagmamahal. Pagmamahal, Sobrang sobrang pagminahal. pagmamahal. Galing kay Miss May. Tama-tama, pinag-usapan natin pagmamahal, pumefeb-ibig yata tayo ngayon Oo po nga, na to. ngayong linggo pala, Sek, Edie tsaka Miss May, linggo ng pag-ibig, ika nga. Oo nga, kaya feb-ibig. Muntik na akong magsuot ng pula eh. Tapos, check. Puro pala tayo kulay blue. Oo nga, actually. Aba, may ganun pala. Opo, pare-parehas Okay, tayo. anyway, Sek Ibigay? Benny, para let's dive in diretso na po tayo sa ating mga katanungan para po marami tayong ma-share sa ating mga ka-ECC today. Share naman po natin, sir, yung ating latest programs at initiatives ng DOLE para masiguro ang kapakanan, lalo na ang kaligtasan ng ating mga manggagawa. Sek Manggagawa. Benny. Idikay, salamat sa katanungan. Siguro hindi natin masasabi exactly na latest o bago talaga, but rather mas pinalakas, pinaigting at pinalawak o pinalawig. Ito yung may kinalaman sa ating Occupational Safety and Health Standards Enforcement. Ito po ay naglalayon na tiyakin ang kaligtasan, pangangalaga sa kapakanan ng ating mga manggagawa, kung saan ay mahigpit na ipinatutupad ang pagsunod o pagtalima sa mga safety regulations sa iba-ibang industriya. At bahagi rin ito ng programa ng DOLE, katulong ang mga attached agencies kagaya ng ECC. Konti ko nang masabi ang meaning ng ECC. Banggitin ko yung Labor Inspection Program. Nung nakaraang taon, humigit kumulang 180,000 ang nagkaroon ng pagbisita ng ating mga labor inspectorate. At dito, tinitiyak natin na ang mga kumpanya ay sumusunod sa mga nakatadhanang batas. Kabilang na yung pagbibigay ng tamang sweldo, mga benepisyo, at siyempre, pinakamahalaga, ligtas na lugar ng trabaho, lalo na sa mga construction projects. Batid ko na kayo ni Yuel May ay laging nakakakita o nakakarinig minsan ng mga balita may kinalaman sa na-aksidente sa Opo. construction project. At ito pinatututukan natin sa ating mga regional offices kasi mahalaga ang bawat buhay ng isang manggagawa. So, Tama, Sek. nakikita natin na ang nakakapagbigay lang ng inspirasyon, nung nakalipas na taon, may kinalaman doon sa inspeksyon ng General Labor Standards ang sinasabi, at saka yung may kinalaman sa Occupational Safety and Health Standards. Ang atin pong compliance rate ay 95% at doon sa GLS na tinatawag. At sa OSS naman, yung Occupational Safety and Health Standard na kasentro ng talakayan natin sa araw na ito, ay meron siyang almost 90% na compliance rate. So, ibig sabihin, mayroon pa ring mga dapat natutukan na kumpanya na hindi tumatalima strictly dun sa mga tinatadhana ng batas. At meron pang isang mahalagang programa ang DOLE na nagsusulong ng kapakanan ng mga manggagawa. Ito ay may kinalaman dun sa DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o DLEP, no? Dito, ang component niya, nagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan, ng mga manggagawa. Una, pansamantalang trabaho na tumatagos yan ng 10 to 90 days, no? Depende sa klase ng trabaho na gagawin. Kalaway may kinalaman sa livelihood project, no? Yun ang mas gusto natin, kaya ako nabanggit kanina yung lugaw, eh. So, sa nakalipas na taon, umaabot sa 3.6 million na manggagawa ang nabiyayaan ng nasabing programa. At ang benepisyong naipagkaloob umaabot sa humigit kumulang 25 bilyong piso. Bilyong piso, no? Yes po, Sek. At syempre, ang mahalaga, dahil tayo ay nag-uusap tungkol sa kalusugan at kaligtasan, yung Employees Compensation Program. At kung meron tayong masasabi na bagong programa o latest na proyekto ng Department of Labor and Employment sa tulong ng ECC, ito po ay may kinalaman doon sa tinatawag na Workers Rehabilitation Center Complex, no? Ang layunin, yung mga nagkaroon ng injury, na pinsalang manggagawa, mabigyan natin ng pagkakataon sa pamamagitan ng mga rehab procedures na makabalik bilang produktibong membro ng ating workforce. So medyo Malaking tulong yun, Sek. malaki, UL, kasi minsan parang desperate ka na aksidente ka, hindi ka nabigyan naman ng karampatang tulong, pero pwede naman pala sigurong mai-rehabilitate ka, bumangon makabalik ka, muli. bumangon kang muli. Ayun. So yun, basically, ang tatlong pwede ko mabanggit na
programa na malapit sa puso ng DOLE Mhm. dahil ang kanyang bottom line, kalusugan at kaligtasan ng manggagawa. Oo, Sek. Ano-ano naman po yung mga kaukulang hakbang na ginagawa po ng DOLE para dun sa kooperasyon, makuha yung cooperation po ng mga ahensya natin sa gobyerno, no? Para mas mapalakas yung rights and benefits po ng ating mga manggagawa. No? Alam mo, Gaya ng, yeah, of course, alam mo, ECC po. Alam mo, May at Yuel, no? Bagamat ito'y kabisado na ni Idikay, napakahalaga ng interagency cooperation and collaboration. Lalo na sa ilalim ng pangkasalukuyang administrasyon, mayroong mahigpit na tagubilin at direksyon sa tinatawag na convergence ng mga programa. Ibig sabihin, kung may magkakahalintulad, hindi man exactly similar na programa ang isang department, ginagawa din ng DOLE, ginagawa ng DA, DSWD, whatever, anumang ibang departamento, dapat magkaroon ng convergence sa mga programa para lalo pang maramdaman ang impact, no? So, sa bahagi ng ACC, alam natin na katulong namin dyan ang Social Security System, SSS. ang SSS, at para naman sa sektor ng publiko, yung ating GSIS, no, Government Service Insurance System. At ang mahalaga, bahagi din ng nasabing komisyon, yung PhilHealth, no, may kinalaman sa kalusugan, no. At sa kabuuan din, merong kinatawan ng manggagawa at saka namumuhunan para makita natin na hindi lamang ang nagbabalangkas ng programa ay ang gobyerno, mahalaga ang input ng workers at saka ng atin pong employers. At meron din kaming meron din kaming convergence o kooperasyon, kolaborasyon sa DPWH at saka DOTR. Bakit po DPWH at DPWH? Dahil meron silang mga infra projects na merong mga pribadong manggagawa dahil meron silang mga kontraktor. Kung kakailanganin, Sec, anytime, may mapagkunan tayo. Dapat makita natin na kahit na yan ay proyekto ng pamahalaan, sumusunod tayo ng walang pasubali doon sa mga itinatadhana may kinalaman sa kalusugan, kaligtasan at pagbabayad ng tamang sweldo, no? At alam naman po natin sa pamamagitan ng Employees Compensation Program ay naisasaayos po yung pagpoproseso ng mga claims ng atin pong mga manggagawa at pinapalawak yung rehabilitation access. At bukod diyan, siyempre yung atin pong Occupational Health and Safety Center, no? Gusto nating makita na yung workplace safety programs ay talagang nakakatulong upang maiwasan aksidente sa trabaho. Alam nyo yung OS, yung OS, Tawag natin, sir. Occupational Safety and Health Center, May, no? Meron silang patimpalak, paligsahan, gawad, kaligtasan at kalusugan award, no? Yes po, sir. Dito ay tinatampok yung mga hindi lamang kumpanya, meron ding individual na nabibigyan ng recognition dahil medyo maganda at natatangi yung kanilang ginagawa, may kinalaman sa pagsusulong ng mga programa sa kalusugan at kaligtasan. At iniisip nga namin ngayon na i-revive yung dating programa nung ako'y unang naging kalihim ng Department of Labor and Employment sa ilalim ng pangunguna ni dating Pangulong Erap Estrada, yung Zero Accident Program. No? Yes po, sir. Kasi maganda, kung mga quantifiable, makita mo kagad, no? Kung isang kumpanya walang aksidente, ibig sabihin niya ay talagang tumututok siya sa isang ligtas na workplace. Kata, siyempre, bahagi din ng mga ginagawa namin, kolaborasyon, yung Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na isang attached agencies ng DOLE upang mabigyan naman ng livelihood at training programs ng ating mga manggagawa. Parang kumbaga sa hindi lamang isang aspeto ang tinitignan mo, sama mo yung kabuuan para maging sustainable ang tulong na ipinagkakaloob ng ating pamahalaan at hindi yung sinasabi nga yung pagbatikos na sinasabing puro ayuda lang kayo eh. Kailangan natin ng ayuda in the sense that ang Pilipinas ay calamity prone. Yes po, Nung nakaraang taon na Yuel at May, di ba? Ilang bagyo. 10 Sunod-sunod. bagyo, no? At 3 magkakabarkada sunod-sunod. Isang lugar lang isang po. linggo, isang lugar. Kinuyog tayo. Kinuyog yung probinsya ng aking ina. So medyo
Sabi ko, Saan napakahirap province din. niyo, Sec? Saan? Ang mother ko, ano na siya, wala na. Pero ang province niya ay Tabaco, Albay. Ay, sa Ah, Albay. taga- Opo. Yes, so, but hindi naman siya nagsasabing Albayo this, Albayo that. So, nakita po natin na ang bottom line po talaga, dapat ay magtulong-tulong at magbigay ng halimbawa ang mga ahensya ng pamahalaan Yes. sa kolaborasyon at kooperasyon. Maganda, Miss May, hindi na naririnig natin mismo to sa ama ng Labor Department. At Department, nakikita natin in a broad perspective na kung paano nagkakaroon ng collaboration between government agencies. Pero sa ganda ng mga programa na binanggit niyo po kanina, Sec, paano naman po natin na-ensure na maliban sa ating radio program ngayon na #ECC Work Related, marami pang mga kagaya natin, mga kapwa-empleyado na may mga ganito palang programa ang DOLE at attached agency nito na ECC. Na maaaring hindi pa alam ng Na iba. iba, oo. Oo, marami pang hindi nakakaalam, Sec. Yuel, bago ko sagutin yung katanungan mo, alam mo, masaya ako at medyo nagmamalaki na mayroong ganitong klaseng programa na ang pangunahing episode ay ginagawa sa araw na ito at ang pumapatnubay o gumagabay ay kayong mga ikangay bihasa na sa pagpapaabot ng mga impormasyon. Kasi ngayon, papunta sa kasagutan, kasi ang pananaw namin, ang impormasyon at kaalaman ay mahalagang aspeto ng pagbibigay proteksyon sa mga manggagawa. Hindi lamang sa manggagawa, pati sa mga namumuhunan. Kung ang isang tao ay empowered with information na tama, maasahan, Yes. at Di hindi ba, Sec? peke. Hindi peke. Opo. Yuel. Medyo hindi ka mapaglalalangan, hindi ka may isahan, at kailangan mo na ngay maging updated ka. So bukod dito sa radio program na atin ngayong pinapasalamat sa DCRH na kanilang pinagkaloob na mga ngay gagabay ay si May Binauhan at ikaw, Yuel, ay meron din kaming mga face-to-face seminars, no? Meron din kaming online, no? Wow. Online. Bakit online namin na inano? Kasi para kahit ang manggagawa ay nasa bahay, kung gusto niyang matuto, ay meron siyang access sa informasyon. At ang informasyon na yon, pwedeng magpalakas ng kanyang kalagayan sa kanyang pagtatrabaho. Dahil sabi ko nga, informasyon o kaalaman ay isang napakahalagang instrumento mo para din sa ating pakikipagsapalaran sa larangan ng paggawa. So, sa mga malalayong lugar na hindi naabot ng ng ating mainstream media, meron naman tayong mga katulong. Bahagi yan yung mga empleyado ng ECC na pumupunta mismo doon sa mga lugar at inilalapit ang access sa informasyon. So medyo kasama yon at sa mga regional offices, sa mga rehiyon ng Department of the Labor and Employment, sabihin na natin regional office proper, then we have yung NLRC, NCMB, TESDA, ECC, OS, ILS, yes po, and sir. the rest, ay merong tinatawag na Regional Coordinating Center o committee o council, no, na kung saan sama-sama sa pangunguna ng regional director ay nagtutulong-tulong para yung mga programa, kung ikaw ay pupunta doon sa nabanggit ko na medyo malayo sa sentro, ay tulong-tulong sila para buo ang mapagkakaloob nila na informasyon sa ating mga manggagawa, lalo na doon sa mga lugar na pwedeng maging biktima ng mga balita o kaya informasyon. Remote areas, Sec. Yes, na hindi nila mabalidate kagad. Pero kung mismong ang mga nagpapatupad ng batas ang pumupunta at nagpapaabot ng kaalaman, siguro medyo makakatulong na mailigtas sila doon sa mga ilang elemento ng ating lipunan na nagsasamantala sa kawalan ng impormasyon ng ating mga manggagawa. Yes, sir. Kahit po sa loob po ng DOLE, meron din tayo, sir, na convergence, di ba po? Para Yes. katulad po nung sinabi nyo kanina, iba't ibang departamento nagtutulong-tulong para magpahatid ng serbisyo sa atin din po sa DOLE. Ganun din po, sir. Kasi ang bottom line naman natin, yung mga programa ng DOLE, bagamat iba-ibang ahensya ang nagpapatupad, ang bottom line lagi serbisyo sa manggagawa at Yes, saka namumuhunan, di ba? So, bakit hindi natin pwedeng pagsamahin o i-coordinate para pagpunta mo sa isang lugar, dala mo na, baon mo na yung mga informasyon na makatutulong sa atin pong mga And in addition, bukod dun sa online, face-to-face, meron din silang mga ginagawang mga flyers, no? Opo. Mga advisories
Para minsan meron pa ginagawa simple Q&A, 'di ba? Kasi parang hindi maligaw eh. Opo. Ganito ang linabas na pulisiya. Anong ibig sabihin nito? Sino ang entitled dito? Yung mga ganun na mga informasyon, napakahalaga eh. Kasi minsan, merong mga enterprising, sasabihin, hindi ka kasama dyan sa ano na yan, Sa benepisyo o guidelines. sa proyekto na yan. Pero tutulungan kita para makasama ka. No? Kumbaga merong frequently asked questions, Sec, na nandun na rin yung itatanong mo, masasagot na rin dun sa flyers. Tama, kasi yun na naman mahalaga eh. Bigyan mo sila ng informasyon na mapapakinabangan at wag mong lituhin o iligaw. Yes. Para sa ganun hindi sila mapagsamantala. Kasi maraming nanliligaw. Valentine's Day po ba? Nanliligaw. Nanliligaw. Hindi nanliligaw. Nanliligaw at saka nanliligaw. Parehas po pala sir. Irikay? So, Sec, naku, napakarami po na na-share niya na information today. Pero po, dahil po kaunti ang ating oras, pero hihiling na po kami sa inyo na inyong huling mensahe para sa ating mga ka-ACC, Sec Benny. Pero po, bago ko po hingin yung huling yung mensahe, I'm sure po, sa 6 months, sir, kung mapagbibigyan niyo po kami ulit, na mabisita niyo po kami dito ni Sir Yuel at Miss May para po makapag-share ulit tayo na update sa susunod na ating mga episode, sir. Pwede siguro, pero baguhin natin yung hindi huling mensahe. Ay, pauna, panggit ng mensahe po. Pag huling mensahe, parang farewell message, di ba? Parang gano'n, di ba? Para lang po sa araw na ito, Sec. Siyempre, sa atin pong mga ka-ECC, at sa lahat ng manggagawang Pilipino at atin pong mga namumuhunan, nais ko pong ipahayag sa kanila ang walang sawa at patuloy na suporta at ang pagsisikap ng DOLE at kanyang mga katulong na ahensya kagaya na po ng ECC na mapangkalagaan ng inyong kapakanan at karapatan. At hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin makita yung mga programang magbibigay ng proteksyon, benepisyo at oportunidad para sa mas maayos na kinabukasan tungo po sa isang bagong Pilipinas ay may pagkaloob sa inyo. At samahan niyo po ang DOLE, paanyaya sa ating mga manggagawa at mamumuhunan na samahan niyo ang DOLE sa pagsusulong at pagtitiyak ng ligtas, malusog, makatarungan at maunlad na mundo ng paggawa. At ang Administrasyong Marcos Jr. po ay patuloy na sasama at gagabay sa inyong paglalakbay puro sa isang magandang kinabukasan. So, maraming salamat sa #ECC Work Related at sa ating matagal ko ng kaibigan ito. Batang-bata pa ito noon. Si May at si Yuel, batang-bata pa rito talaga. No? Si Yuel, maraming salamat sa inyo. Ang aking tatay. Maraming salamat. Sa public service. Ayan, okay. So, maraming salamat, Sec Benny, at marami po kaming natutunan ulit ngayong araw, lalo na doon sa ating mga kababayan na maaring ngayon lang napakinggan, ang kahalagahan po ng ating programa at syempre ang Employees Compensation Commission, ang DOLE. So, ngayong araw na ito, nakapanayan po natin, walang iba kundi si Secretary Bienvenido Benny Laguesma ng Department of Labor and Employment. Babalik po tayo. #ECC Thank you. Related. Kasama sina May Binauhan, Yuel Reyes, at ECC Executive Director, Attorney Kaima Velasquez. #ECC Work Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Ayan na mga kaibigan. Naku, oras na. 36 na minuto makalipas alas 10 ng umaga. Ang bilis-bilis po ng oras. Nagbabalik pa rin po ang #ECC Work Related. Kasama pa rin natin, syempre, ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kai Velasquez. Thank you, Miss May. Syempre, magandang umaga ulit sa ating mga ka-ECC. Magandang umaga. Edie, medyo hindi pa ako makamove on, Miss May, dun sa mga Na-impress tayo. discussions. Oo, ang dami natin impress. natutunan kay Sec Benny kanina. Tatay na tatay. Diba? Talagang tama lang na ama ng DOLE. So, Idikay, ayan, siguro pag-usapan natin syempre, yung ipinagmalaki natin yung mga accomplishment niyo, ayan, sa inyong mga pinakahuling datos. Ayan, gaano karami ba yung mga manggagawang natulungan ng ECC? Pero bago dyan, mag-ECC balita muna tayo. ECC Balita.
Dahil tuloy-tuloy sa pagkayod ng ating mga manggagawa, tuloy din ang pag-ikot ng Employees Compensation Commission sa iba't ibang panig ng bansa para mailapit sa mga manggagawa ang mga benepisyo at serbisyo sa ilalim ng Employees Compensation Program. Nito lamang February 4 at 6, nakarating ang ECC Advocacy Caravan sa Batangas at Tagaytay kung saan dumalo ang higit 250 participants na binubuo ng mga manggagawa, employers, labor union representatives, SSS voluntary members at mga kawani mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa pangunguna ni ECC Deputy Executive Director Attorney Evelyn Ramos at Information and Public Assistance Division Chief Maria Cecilia Maulyon, ipinaliwanag ang coverage ng ECC benefits at compensable contingencies. Aktibo ring nakiisa sa diskusyon ang mga dumalo kung saan direktang nasagot ng mga taga-ECC ang kanilang mga tanong at concerns. Ayon kay Attorney Ramos, isa sa mga mahalagang papel ng ECC ang pagbibigay impormasyon sa mga manggagawa para mas maintindihan ang kanilang karapatan at malaman ang mga benepisyong maaaring makatulong sa kanila sa oras ng pangangailangan. At ang dami na nga pala Miss May na natulungan, Tama. naalalayan ng ECC. Mamaya na natin babanggitin ng Ibig sabihin ng Oo, ECC, at meron tayong easy question na maya-maya na sasagutin ni Edie Kay. Samantala, Edie, sa inyo pong pinakahuling datos, gaano na po karami yung mga manggagawa na natulungan ng ECC? Sir Ruel, good Dami na question. yan. Oo, yung current na membership natin ngayon sa ECC ay nasa higit kumulang 37 na milyon na miyembro. So ito ay pinagsamang miyembro ng SSS at GSIS. So sa ilalim ng SSS, umabot na ng 168,000 ang nakapag-file ng claims, kung saan mahigit 1.2 billion pesos na yung ating naipamahagi ng mga benepisyo. Samantala, sa GSIS naman, naka 22,000 more or less na nag-file ng claims at umabot sa 130 million na piso ang naibigay natin na tulong. Bukod pa dito sa mga benepisyong ito, nagbigay din tayo ng death at pension benefits, disability at sickness benefits, medical services, funeral benefits at rehabilitation services. Oo, sa mga sa mga mahuling pagkakataon, Idikay, napakahalaga ng mga binanggit mo na yan sa pamilya. Totoo yan. Lalo Miss na yung May. mga death benefits. Oo, Yan ayaw ang- natin pag-usapan kasi hindi tayo naghahanda. Pero realidad ng buhay yun. Realidad ng Oo. buhay. Na marami rin ang- talagang at yun ang nangangailangan. at yun ang kailangan ng mga naiwanan. Yun Diba? talaga. Yung hindi mo na alam kung saan mo kukuhanin, nandito ang ECC para po tumulong sa inyo. Tama. Sino-sino naman, Idikay, yung covered members ng ECC? Ito, pag-usapan ulit natin. Dapat pa bang magpa-register yung ating mga manggagawa para maging miyembro ng Employees Compensation Commission? Hindi niyo na po kailangan magparehistro ng bukod sa ECC. So, kung miyembro na po kayo ng SSS at GSIS, automatic na po na member na rin po kayo ng ECC. So, kasama po ang hulog dito sa inyo, ng inyong employer sa SSS at GSIS. Kasama rito ang regular, casual, contractual, at pati mga uniformed personnel ng gobyerno, pati na rin ang ating mga kasambahay at OFWs. So baka Edie, ang initial reaction nating mga kababayan, panibagong contribution na naman, ayoko niyan, mga ganyan. Ayaw natin ng additional contribution, di ba? Lagi may ganung isip. May ganung isip agad pero attorney, diretsahan, Edie Kay, may bayad ba pagka nag-claim tayo ng benefits natin sa ECC? Huwag po kayong maniniwala, parang lagi nga yung paalala sa atin ngayon. Huwag po kayong maniniwala kung may humihingi sa inyo ng kahit anumang halaga para po maging miyembro at makakuha ng benepisyo galing sa ECC. Libre po. Bakit po libre? Kasi po ito ang inyong mga employer ang nagbabayad Ang ng may share doon. contribution sa inyo. So sa SSS po, 10 to 30 pesos, depende po sa sweldo nyo. Pero po, again, huwag nyo pong problemahin kasi po si employer ang naghuhulog para sa inyo. Wala pong ibabawas galing sa sweldo nyo. So walang panibagong form, walang kahit Wala po ano. kayo sasagutan. Kami po ay nag-aalok lamang ng serbisyo, hindi po kami naniningil. Ayan. Yun. Pero Malinaw. Attorney Kay, meron akong gustong isingit na tanong diyan. Yes, Miss May. Pag ang employer hindi nagbabayad ng share niya para sa ECC, paano yun? Isumbong Syempre niyo walang, po. di ba? Walang matanggap yung mga manggagawa. Hindi po kasalanan ng empleyado kung hindi po sila hinuhulugan ng employer nila. So kung hanggat kayo po ay isang manggagawa, kung hindi po kayo hinulugan ng employer nyo, kami po
ng SSS ang sisingil sa kanila. Ayun. Ang benepisyo po na nakalaan sa inyo ay maibibigay. Kami na pong bahalang maghabol sa inyong employer para po maihulog ang dapat na ihulog para sa inyo. Kaya napakahalaga ng ating programa kasi Yes, alam mo, oo. marami pa rin mga manggagawa. Although, syempre, ang tagal na nating napoprograma Yes, for Miss ECC. May. 5 Meron years. pa rin mga hindi nakakaalam na meron silang ganung share Totoo sa sa company. May ganun palang mga package, May benepisyo. mga benefits. Oo, na hindi na kailangan bayaran. Minsan po kasi natatakot din sila na mag-claim kasi ay hindi ako nahulugan. Huwag po kayo matakot. Lumapit po kayo sa amin at magiging masaya po kami matulungan kayo. Ayun. So nabanggit mo na rin naman, ma-emphasize natin, Idikay, no, yung sa ating mga ka-ECC, ano yung mga benepisyo na pinagkakaloob syempre, no, para mas maintindihan nila, yung lalong-lalo na kapag ikaw ay na-aksidente, nagkasakit, at hindi nila alam yan, tapos namatay sa trabaho. Ito yung sinasabi natin kanina. Yes, Miss May, napakahalaga na alam po ng mga manggagawa or ng kanilang mga pamilya yung mga benepisyo na maaari nilang makuha sa ECC. So uulitin po natin, nagbibigay po tayo ng loss of income benefit. Ito po yung na-aksidente ka, hindi ka nakapasok sa trabaho. So, di ba, wala kang sweldo, lalo na kung arawan ng iyong pasok. Magbibigay po kami ng karampatang loss of income benefits para sa inyo. Nagbibigay din po kami ng medical benefits. Ito po yung kailangan nyo pong pumunta sa emergency room. Nagbayad po kayo ng ER fee, na bendahan po, na semento. Tumutulong din po kami sa pagbabayad ng inyong hospital services na na-avail. At kung sakali naman po na, di ba po, after natin ma-aksidente, nagkaroon tayo ng semento, nabalian, kailangan po natin ng PT. Importante na physical therapy, sagot din po ng ECC yan. At syempre, yung pinakahuli na ayaw natin ibigay, pero kailangan, death and funeral benefits po, kung sakaling fatal po yung naging aksidente sa trabaho. So kung sakali, Edie, madagdag ko lang na Miss May, ito ay on top pa ng mga benefits na possible din nila makuha sa iba pang agency. Tama po yan. So Wow. marami pong ibang agency na tumutulong, pero ito po, bukod po sa SSS sickness benefit na nakukuha nyo sa SSS, bali po magdodoble kayo sa ECC. So dalawa po yung inyong makukuha. Ayun. So maraming salamat, ED Attorney Kai, sa pagpapakilala muli sa ECC. At syempre, i-announce natin yung ating mga winner Sis May. sa ating easy question. Pero bago yan, ano muna ang ating easy answer, Attorney Kai? Yes, Miss May, Sir Yuel, I think hindi nyo siguro alam yung sagot dito sa katanungan na to, di ba? Hindi nyo kayang hulaan, no? Teka lang. Medyo na ano na nga ni oo. Sec Benny kanina. Konti mo lang masispill na. So, ang ating pong sagot sa ating easy question today ay Employees Compensation Commission. Ayun. Yun, no? Employees Compensation Napanaginipan ko po yan kagabi. Talaga, Miss May? Ako, Ang Ayun yun din ang ang tanong. ibig sabihin ng ECC. Ang sagot. Oo Employees nga. Compensation Compensation Commission. Yun, no? So, gusto ko pong i-announce ang ating tatlong lucky winners today. Sila po ay sina Mr. Renato C., Miss Grace Obo, at Miss Jonah Marquez. Congratulations po. Congratulations. Para po sa ating winners na nabanggit po ni Edie Attorney Kai, ay hintayin nyo lamang po ang message ng aming executive producer na si Miss Peachy Gonzalez. Huwag maniniwala sa kung kani-kanino. Hintayin nyo po ang Yes. message ng aming EP na si Miss Peachy Gonzalez. Ang aming magandang EP na si Miss Peachy Gonzalez, siya lang po yung nag-iisa. Ayan. ECC Safety Pabaon. At syempre pa, hindi matatapos ang ating programa kung walang safety pabaon mula sa Employees Compensation Commission. Salamat, Miss May. At syempre, dahil nalalapit na ang araw ng mga puso, ay, Valentine's Day na in a couple Yan, of no? days. Ibig ba tayong tatlo dito? Ibig. Si Sir Yuel, tingin ko maraming nakaschedule to. I invoke my right. Against self-incrimination. Ayan po. Ang ating health and safety tip para ngayon, para mapanatiling malusog ang inyong mga puso. Ayan, very timely. Oo nga. Mag-iwas po tayo mag-self-medicate. So, iwas self-medication. Huwag po tayong uminom ng mga gamot nang walang reseta ng doktor. Lalo na sa may mga sakit na may kaugnayan sa puso. Kasi po yung iba, di ba, parang, ay, sabi ng pinsan ko, magaling daw tong gamot, gagaling ka daw. So, Naniwala agad. Naniwala agad. Tsaka Edie, may natira pang gamot. Sayang naman, inumin ko na. Di ba? Parang gano'n. Huwag po tayong iinom ng mga gamot na hindi nireseta ng doktor. Yun.
At syempre, parang ang hirap magpaalam. Parang ayaw pa namin. Di ba? Hindi ba tayo ready mag-let go? Oo, di ba tayo ready mag-let go? Pero mga kaibigan, mga ka-ECC, yan po ang kabuuan ng ating episode, unang episode ngayong araw na ito ng Miyerkules. At syempre sa susunod na linggo, marami pa rin po tayong mga tatalakayin pag-uusapan tungkol po sa Employees Compensation Commission, di ba, Attorney Kai? Yes, Miss May. At kung meron silang karagdagang mga katanungan para na rin sa updates at announcement, bisitahin niyo po ang aming Facebook page. Hanapin niyo lang po ang Employees Compensation Commission. Yan po yung sagot sa ating easy question. At isearch niyo lang po ang aming website, www.ecc.gov.ph. Sa mga susunod na linggo, isa-isa na naman nating tatalakayan ng mga benepisyo, serbisyo at programa ng ECC. Muli po, ako po ang inyong action woman, Attorney Kaima Villa Velasquez, at kami po sa ECC ay naniniwala na ang pag-aalaga sa manggagawang Pilipino ay pag-aalaga rin sa ating bayan. At ito naman po si Yuel Reyes. Huwag kakalimutan, tuwing Miyerkules, alas 10 ng umaga. At syempre, maraming salamat sa buong team natin ng ECC. Ayan, palakpak naman sa kanila. Congrats, team! Oo. Pwede mo bang isa-isahin sila? Attorney Kai? Sige, Miss May, go ahead! Diba? Go. At ipakilala natin yung buong team natin. Naku, gusto ko pong i-share sa inyo si Miss Cecil Maulyon, Ma'am ang ating Cecil. pong Division Chief for Information Public Assistance, si Miss Ella Bayangos, Ma'am Ella. ang ating Information Officer na tumutulong po sa atin sa ECC, #ECC Work Related. Ayan. Of course, ang paborito nating EP, Aha. si Miss Peachy Gonzalez. Huwag mo po kami papagalitan. Joke. Ayan. Maraming salamat po sa tulong niyo. At syempre pa ako naman po ang inyong lingkod May Binauhan. Magsama-sama po tayong muli sa mga susunod na araw ng Miyerkules. Of course, this coming Wednesday, dito pa rin sa #ECC Work Related. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 10 ulit ng umaga. Hatid sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho ng DZRH at ECC Employees Compensation Commission. #ECC Work Related. Kasama muli ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. #ECC Work Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission.